Nanindigan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na legal ang mungkahi niyang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Hindi rin daw ito nangangahulugang magkakagyera na. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Nagtataka raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa aniyay knee-jerk reaction ng ilang militar at opisyal ng pamahalaan. Kaugnay ito sa mungkahi niyang ikalas at maging independent ang Mindanao mula sa Pilipinas o yung secession. Sa isang radio interview, binanata ni Duterte ang mga bumabatikos sa kanyang proposal. Yun ang hindi naintindihan ng mga sa kanila na lang, tira-tira na sedition. Magugunitang sinabi ni Nakamigin Governor Xavier Jesus Romualdo at ama niyang si Congressman Jordin Jesus Romualdo. Maituturing daw na sedisyon ang panghihimok ng dating Pangulo na ihiwalay ang Mindanao sa bansa. Sagot dito ni Digong, Is a legal process that will be brought to the United Nations. Kagaya ng Timor-Leste, they thought that if you want to secede, it's going to be war. No, we are not doing it. We are doing it the legal way. dagdag pa ng dating Pangulo, walang nilalabag ang pagsusulong na ihiwalay ang Mindanao. Sabi ng tatlong cabinet members nyo, illegal, against the Constitution. No, it's not under the Constitution. It is outside the Constitution because magsisid ka na. It is based on the right of the free will of determination of the people. Kahapon, nagsalita si Pangulong Marcos sa issue ng secession. Para sa kanya, isa raw itong malaking kalokohan para sa ating saligang batas. Tingin din niya, palpak ang plano. Kaya panawagan ng Pangulo, I strongly appeal to all concerned to stop this call for a separate Mindanao. It is a grave violation of the Constitution. Hindi ito ang bagong Pilipinas na ating hinuhubog. Bagkus, ito ay pagwasak mismo sa ating bansang Pilipinas. kahit ang mga leader ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao naniniwalang wala sa hubog at hindi napapanahon ang isinusulong ng dating presidente. Newly created province kami at ongoing yung transition ng rehiyon. At first time pang mangyayari on the 2025 na magkakaroon ng mandato ang parliament. So for us, masyadong it's too early. No, it's too early. No, it's too early at it's not yet the proper time. We need to unite. Tingin naman ng isang political analyst, tila psychological warfare na ang nangyayari sa panawagang secession. Tiyempo kasi ito sa kainitan din ng mga issue laban sa mga Duterte gaya ng ICC probe. Ang gusto mangyari dito is ma-discourage or ma-deter or ma-dissuade yung gobyerno ng Pilipinas, in this case, the Marcos Jr. administration, from cooperating with the ICC. May tinatawag dyan sa politika madman theory. Nung manggugulo ka lang para hindi ka guguluhin ng iba. Parang it's a kind of a intimidation tactic. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.